Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong naganap na pagsuserve ng warrant of arrest dyan po sa appointed son of God di umano na si Kibuloy. Ngayon po, may mga commotion na naganap doon. Siguro lahat naman kayo napanood yan. Pero eto na nga po, no? Dumipensa po ang DILG at ang PMP, no? Meron po tayong ipapanood na video sa inyo at ganun din po ano po ang balak gawin ng PMP doon po sa mga ilang membro na nanlaban eh. Buti nga hindi pinaputukan eh. So sa bidyong mapapanood ninyo, makikita nyo sino talaga ang mga marahas. Yung sinasabi nilang mga miyembro sila ng KOJC, dapat kung marunong silang sumunod at igalang ang mga otoridad at ang batas na kanilang gagampanan, no? Isuserve yung arrest warrant sa kanilang idolong si Mang Kanor, no? Sana nagpaano na lang sila, nagbigay daan na lang, hindi yung ganun eh. Ito namang mga pamunuan ng ni Kibuloy, isinasalang-alang ninyo yung mga buhay ng mga miyembro dyan. Wala akong pakialam kung sa simbahan yan, sa paaralan man yan, kung saan man yan, dahil pinapatupad lang po ng mga kapulisan ang kanilang mandato at sa kautusan na rin ng korte. May arrest warrant po o warrant of arrest ang inyong leader na si Pacquiao, no? Ngayon, hindi ka marunong sumunod, kayo pa ang matatapang. Pag kayo ang nasaktan, kayo pa ang magrereklamo. Kasi meron din pong mukhang may gagawin ang kampo ni Pacquiao, no? So, nako, mukhang tinamaan tayo ng colds mga kababayan. Tayo po rin ay magbibigay sa inyo ng article kasi meron pong mga grupo at isang tao na kumokondena kay Duterte, yung sa tatay, no, doon sa sinabi nilang overkill. At ganun din po itong si Amy Marcos, no. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa nagsishare ng kanilang blessings through super chat, super sticker, super thanks. Yung huling-huli po, yung last video premiere natin, si Sir BJA Solo Surveyor, nagpa-super chat po ng 50 pesos, no? Galing daw po kay Lola Carcleya. Nung pinorward ko kay Carcleya, sabi niya, ngayon lang yan? Hindi, pangatlo na yan, sabi ko. Hirap kasi, hindi nag-a-attend ng ating premiere, hindi nanonood, kaya hindi nakikita no? Kaya tatanong siya, ngayon lang yan? Hindi, pangatlo. Di ba? Alata. Ganon din po sa mga katuwang natin sa ating LS, nakakatatlong sunod na LS na tayo, early morning dito, sa inyong lugar hapon or gabi na. Pasensya naman kung naiistorbo kayo, no? Lalong-lalo na yung sa Asia. Pero maraming salamat po sa suporta nyo. Tulad nila Marie Chris Hernandez, si Ilora, si Kai, si Tita Aurora sa buong Palawan, Zambales at Norte, no, sa mga West Philippine Sea Advocate. Naku, mukhang di talaga magandang pakiramdam ko. Parang gusto kong matulog. Baka dalawang video lang to. Sakit po lalamunan ko. Nag-test ako ng COVID, negative naman Baka weather lang. Pipikit talaga yung mata ko ay tiyang. Pinipilit na lang no? Pati boses ko. At kay Aichang, Miyu, Wanabet, Senchang, si Bet M, si Toda Analisa ng mga taga-Japan, no? Mga supporter po natin yan. Si Mami B, Mami Peng, Mighty Baisa, Maritel T, si Priscilla Acepcion, si Lorna Rafael, Ninita Umali, Nilda Arceo, Ilocana Kana, si Carcleya, si Hattori, RN 2 cents. Nandyan po si Infinite Streams, papasok-pasok, labas-pasok, si Lulu,
Nandyan din po, BG lang siya. Si Virgie Pamposa, si Malditang Lola, Mama Lou Parker, si Jim Jagers, si Ludi Familiar, no? Nandiyan po siya, no? Nandiyan po si Miss Ludi Familiar, si Luzana Nerpio, Honesto Pantalia, Virgie Pamposa, nako, nandito yung aking si Berna Villapuerte, saka si Suset Balisteros, at shout out kay Bolinao Pride Kakosa TV. Siguro taga Bolinao to, no? No, Ilocano daw po siya, no? Sa mga kababayan ko diyan sa Zambales, yung mga nagsisipasukan sa LS. No? Shout out po lahat sa inyo at maraming salamat, and may God bless us all. Ipagdasal po natin ang ating bansang Pilipinas. Happy Independence Day. Maski na late po. Panood ko po yung parade sa Luneta. Napakaganda, nakakaiyak, no? Ang ganda ng presentation. At mabuhay po ang ating bansa, at ipanalangan din natin ang ating Pangulong Bongbong Marcos, no? Kasi maraming mga evil forces tulad nung Prime Minister ni Baal. So, uunahin natin, mga kababayan, ito pong video dito sa PTV, no? Actually, PTV at UNTV lang naman po ang ating pinagkukuhanan, no? Kasi po hindi po ito mga nagka-copyright, no? Itong PTV is government sponsored, ang UNTV naman is a Christian. So napakabait po. Yan ang totoong Christian. Hindi tulad nung kay Kibuloy ng mga kulto. Okay? So ito pong sa PTV, DILG at PNP iginiit na nagpatupad ng maximum tolerance sa raid sa compound ni Pastor Kibuloy. O ito po, panoorin natin, almost 3 minutes lang po. Dumepensa ang DILG kaugnay sa ginawang pagsisilbi ng warrant of arrest laban kay Pastor Apollo Kibuloy sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Ayon kay DILG Secretary Benhar Abalos, naghanda talaga ang PNP dahil sa binitawang salita ni Kibuloy na hindi siya pahuhuli ng buhay. Si Daniel Manalastas sa sentro ng balita. Depensa ng Department of Interior and Local Government kaugnay na nangyaring pag-raid sa compound ni Pastor Apollo Kibuloy. Git ni Secretary Benjamin Abalos Jr., may mga kaso talaga si Kibuloy at may warrant of arrest. May paliwanag din si Abalos kung bakit hindi kakarampot ang bilang ng mga pulis na lumusob kay Kibuloy. Si Pastor Kibuloy po ay may kaso. Ang kaso niya, ang tawag dito ay sexual abuse and other acts of child abuse. Mga bata. Dapat malaman at maunawaan ng lahat to. At siya ay may warrant of arrest dahil dito. Sa isang panayam kay Pastor Kibuloy ay sinabi niya mismo na hindi siya magpapahuli ng buhay. Alam niyo yun, it was recorded in all media. At alam naman natin ang papasukin natin. With due respect naman, sana maunawaan nila ang kahalagahan rito ng safety ng mga nandun. Ilang beses siya pinaalalahanan sa mga pulis. Tiniyak naman ni Abalos na paiiralin pa rin nila ang maximum tolerance. Kahit pa inilahad din ng kalihim ang mga umano'y naranasan din ng mga pulis nang sinalakay ang mga ari-arian ni Kibuloy. At may panawagan din siya sa religious leader. In fact, kung makikita niyo mga tapes, baliktad pa nga, winawater cannon pa ang mga pulis. No, sila pa winawater cannon, pero nagtimpi pa rin sila. Pero ito pinapangako namin, na sana sumuko na siya. Kasi kung talagang inosente siya, harapin niya ang proseso. Dahil ito'y proseso ng ating batas. May batas tayo rito at sinusunod lamang natin ang istruktura ng ating batas. No, kailangan, kung talagang inosente, sumuko. At sa mga taong kumukup sa kanya, sana naman ay sabihan din siya na gano'n na lang. No? Dahil kami, ang hirap na sitwasyon ng pulis. Nanawagan naman si Senator Risa Hontiveros kay Kibuloy na sumuko na at makipagtulungan sa mga otoridad at harapin din ang mga kaso at akusasyon. Ginit naman ng Philippine National Police na sumunod sila sa guidelines batay sa PNP Operational Procedures Manual. Nanawagan din ng PNP sa mga supporters si Kibuloy na galangin ang legal na proseso. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Ayan po, mga kababayan. Siguro naman maliwanag ang paliwanag ni Secretary ng DILG Benhar Abalos.
no? May mga kaso si Kibuloy. Lalong-lalo na sa mga kababaihang menor de edad. And then, may human trafficking siya. Alam siguro yan ng mga followers nyo. Siguro kung hindi nyo alam yan, mga tanga na kayo. Dahil mismong yung iniidolo nyong predator ng mga kabataan at kababaihan, walang paggalang sa mga kababaihan, ay siya mismong nagsalita. Yung unang audio leak niya, di ba? Sinabi niya, hindi siya papahuli ng buhay. Sinabi rin yun. Dadanak ang duko ko dito sa aking inang bayan. Para siyang sila Apolinario Mabini, sila Andres Bonifacio, o anumang bayani. Tingnan nyo, tinuturing niya sarili niya. Bayani siya. Lunatic lang yan. Baliw po yan. Masyado po yang psychopath. Yang inoidolo nyong si Kibuloy. No? Ngayon, ano kayo? Ano tawag sa inyo? Protector ng psychopath. Protector ng baliw. Protector ng manloloko. Biruin nyo, sabihan kayo, nadadaan kayo sa kanya, hindi kayo makakadaan, hindi kayo makapunta ng langit kung hindi kayo dadaan sa kanya. Ano gagawin niya sa inyo? Kakangkangin kayo kasi yun ang langit niya. Di ba? Oh. Kaya justified yung ginawa ng mga pulis. Sinabi rin ng kapulisan. Sumunod sila sa patakaran, sa proseso, sa procedure. Ano ang violation nila? Sige nga, ano violation nila? Kayo. Kung ako dyan, mga kababayan, sa akin lang, sa susunod na may gagawing raid, ipapatupad yung arrest warrant kay Kibuloy, no? Anuhin nyo, siguraduhin nyo, walang tik-tik dyan sa inyong hanay, sa kapulisan, sa mga hurado, no? Kasi may nakapag-tik-tik dyan eh. Biruin mo yon, bago pa makarating ang mga pulis, handang-handa sila eh. Nagpalibot sila eh. So meaning, nabigyan sila ng agarang impormasyon. Di ba? O kasi kung hindi ganun yon, surprise yan eh. Walang gaanong tao dyan. Ba't nandun sila? Doon ba sila nakatira? Sa eskwelahan o sa simbahan? Di ba? O, kakahiya po kayo. Dapat sa inyo, ipag-utos ng korte na lahat ng haharang sa gagawing mandato ng kapulisan ay hulihin at kasuhan. Obstruction of justice. Para hindi mangyari yan. Tingnan nyo dito sa susunod na video makikita nyo sino ang violente. Sino ang nagsaboy ng water cannoning. Para po kayong China, talagang iniidolo nyo ay China. No? Kung ang China wina-water cannoning ang ating Rory mission, ang ating mga kasundaluhan, kayo ganun din. Nga lang, mga kapwa Pilipino nyo ang inaalipustan ninyo. Diba? Kung ano yung ginagawa nung idolo ng puon ninyo, ganun din. Kasi ganun tinuro sa inyo eh. No? Huwag kayong gumalang sa karapatang pantao. Dito makikita natin kayo ang violente. O, eto po mga kababayan Isa pa to, sa UNTV, maraming salamat po UNTV sa video na ito. Hopefully, hindi po ko i-copyright ng UNTV, no? Bahala na po ang Diyos, no? Sabi po dito, Kibuloy supporters na umano'y umatake sa mga pulis, umatake sa mga pulis na nagsilbi ng arrest warrant, kakasuhan. Buti nga sa inyo. Ito po, almost 3 minutes and 30 seconds. We are preparing for the documents for the filing of appropriate charges against them, yung obstruction of justice. Inihahanda na ng Police Regional Office 11 ang mga dokumento para sa pagsasampa ng kasong obstruction of justice sa 6 na miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Kahapon, nagkaroon ng girian sa pagsisilbi ng warrant of arrest ng Special Action Force sa Glory Mountain Compound sa Barangay Tamayong, Calinan District, Davao City. Batay sa video footage ng media outlet na SMNI, sinira ng mga otoridad ang gate ng compound habang nakabantay ang marami mga miyembro sa loob. Pagpasok ng mga pulis, agad silang sinalubong ng mga tao at hinarang.
During sa pag-serve ng warrant of arrest, they resisted and then inattack nila yung mga police officers na pumasok sa area while using their bladed weapons. Yung mga bolo, itak. 8 miyembro ang pinusasan, kabilang na ang 2 minor de edad. Dinala ang mga ito sa Kalinan Police Station pero pinakawalan din kahapon habang wala pang formal complaint. Wala naman umanong pulis na nasugatan dahil naka-full battle gear ang mga ito. Nanindigan naman ng Police Regional Office 11 na legal ang kanilang ginawang pagpasok sa mga properties ni Kibuloy kahit wala silang dala na search warrant. Wala yung liability in the sense na kasali yun siya sa Criminal Rules of Procedure Section 11 na police officers have the right to break any building or enclosure kung hindi pinapasok after nagpakilala at sinabi kung ano yung purpose. Ikinagalang din ito ang karapatan ng KOJC na magsampa ng kaso laban sa mga otoridad. Sa official statement ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC, mag-aayon sila ng reklamo sa mga pulis na umaresto sa kanilang kasamahan. Kinundina din nila ang ginawang paraan ng mga otoridad para arestuhin ang kanilang religious leader at iba pang kapwa nito akusado. Masyado umanong excessive at overkill ang pag-deploy ng mga PNP Special Action Force at CIDG na naka-full battle gear sa KOJC compound. Samantala, para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi katanggap-tanggap ang pamamaraan ng PNP sa pagsilbi ng warrant kay Kibuloy. Ayon pa sa dating Pangulo, tila overkill ang nais maiwang trademark ng Marcos administration sa pagtrato ng mga akusado na hindi pa nahatulan at sa mga kritiko ng kanilang administrasyon. Tanong pa ng dating Pangulo, paano matitiyak ng Marcos administration na maiingatan ang constitutional rights ng mga Pilipino kung ang kanilang pangunahing karapatan ay nilalabag? Lelay Morano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. O ayan po mga kababayan, nakita nyo di ba? Pinaninindigan ng pulis na justified yung ginawa nila. Nag-cite pa doon yung spokesperson nila na si Police Major De La Rey, no? So mayroon talaga. Sinusunod lang nila yung naaayon sa batas. Pero anong ginawa nitong mga miyembro ng KOJC? Sila mismo no? Siguro sinabihan sila diyan, magkaroon kayo ng human shield. Biruin nyo, kung wala naman pala si Kibuloy, bakit pa kayo dadaan dito sa ganito? Ba't hindi nyo na lang sila hayaang ipatupad yung arrest warrant? Di wala na sanang commotion. Kung malaya nyo lang, pinapasok. O kaya binrake in tama yung sabi ni Major na ayun po yan. Meron pong diyan, protocol, may batas. O, di ba maliwanag? O sino ang nagtulak? Sino ang humarap? May mga bolo, may mga itak. Meron pang ang water cannon. O, di ba anong ginawa ng mga pulis lang? Full restraint. Hindi kayo pinalo. Kayo nga ang namalo. Kayo ang nanakit. Kayo ang nag-push. Di ba? Ginamit nyo pa mga minor de edad. Balita ko nga may mga bata pa. O, anong klase kayong mga tao dyan sa KOJC? Ginagamit nyo ang mga miyembro ninyo para makapanakit at masaktan. Tapos pag nasaktan sila, ngangaw-ngaw kayo. Bakit hindi kayo ang humarap doon, kayong mga leader dyan? Di ba? Mga gonggong pala kayo Ano kayong klaseng leader? Hahayaan nyo lang masaktan, makapanakit yung mga miyembro no? Wala namang kaalam-alam yung mga yan pagdating sa ganyan. O, yung sinasabi nyong overkill, naka-full battle gear, tignan nyo na nga lang Di ba? May hawak kayong bolo, itak, tubig. Kung hindi naka-full battle gear yan, kung winasiwas nyo ang itak at bolo nyo, bakit may itak at bolo kayo? Akala ko ba miyembro kayo ng Kingdom of Jesus Christ? Hindi kayo mananakit dahil yan ang turo ng Hesukristo. Pero ano hawak nyo? Pamatay ng tao? Buti nga hindi kayo pinagbabaril Diba? Kaya kudos po sa mga kapulisan. Full restraint. Ginalang nyo ang karapatang pantao nila pero sila hindi marunong gumalang sa mga otoridad. Ano kayo? Lawlessness ang tawag sa inyo. Lawless kayo.
Gusto nyong depensahan yung taong alam nyo na binalahura yung kapwa nyo babae. Yung mga kalalakihan, may mga nanay ba kayo? Anak kayong babae, may girlfriend kayo, may kinakasama kayong babae, lola, lalo na ang mga minor de edad. Tapos you are protecting the alleged sexual abuser. Di ba kayo nahihiya niyan? Let the hand of justice kunin si Quiboloy. Doon siya magpaliwanag sa tamang forum. Sinabi niya yan eh. Tapos ngayon, ayaw niyo siyang hand over? Kung mabuti siyang leader, siya na mismo ang magsasabi, don't do that. Huwag niyong isa lang alang ang buhay niyo para sa akin. Ako na lang, huwag na lang kayo. Di ba ganon yun ang gagawin ng tamang leader ng isang ama para sa mga anak? Ako na lang, huwag kayo. Di ba? Ay, anong ginawa ninyo, yung mga leader ninyo? Hinayaan nyo silang sumalubong sa mga kapulisan at manakit ng kapulisan? Tapos kayo pa ang may audacity na sabihin na overkill? Sige nga, paliwanag nyo nga. Excessive ba? Sino ang naging excessive sa paggamit ng kaharasan? Di ba kayong mga miyembro, kitang-kita the video doesn't lie. Dalhin nyo sa korte yan. Baka pagalitan pa kayo ng judge. May karapatan yung pulis na i-breakdown yung barrier base po sa protocol. May batas na pinanghahawakan. Pero yung sinasabi nyong excessive and overkill, tignan nyo na lang kung titignan ng judge yan Kaya naman pala ganito, naka-full butter gear, kayo pinalibutan nyo, pinus nyo sila, nakita sa video, pinus palabas, di ba? Hindi nanlaban ng mga pulis. Tingnan nyo, yung mga pulis pa ang hindi nanlaban. Talagang ginalang ang karapatan nyo kasi may mga bata doon. Kayo, hindi kayo marunong umano sa human rights ng mga bata. Yung magiging epekto niyan, traumatic sa kanila. Paano pag talagang nagkagulo? Di ba? Tapos sisigaw si Duterte ng overkill, sisigaw kayo ng overkill. Ito, di ba sabi nila, magsasampa sila ng kaso. Ayan po, sa Philstar Global. Quiboloy scam, property search and overkill, legal action likely. Paano naging overkill? Puro kayo overkill ng overkill No? Pinaliwanag na natin ibig sabihin niyang overkill na yan. Excessive. Ganon. May great probability pa daw that they will pursue charges over the search of his properties last Monday. It was not only overkill. I have reasonable grounds to believe that it was even illegal. O di sampahan mo ng kaso. Yung si Mr. Torion, sampa ka ng kaso. Tingnan natin kung may dating yan sa korte. Di ba? Sampa kayo ng kaso. At least itong mga kapulisan, sabi ni spokesperson Police Major De La Rey, justified. DILG, justified. Di ba? Sinabi na nga ni Quiboloy, hindi siya magpapahuli ng buhay. O therefore, proprotektahan siya, makikipaglaban siya. At kaya ganun po Kaya naka-full battle gear, mamaya nakaumang yan, mga Armalite mga Gatling gun. Yung Gatling gun po, parang yung alam niyo yung machine gun? Luma nga lang, pero lalaki ng bala nun, si Gatling Di ba? Gago pala kayo May karapatan din ang mga kapulisan na protektahan nila ang buhay nila. Kailangan nilang ipatupad ang batas, nang naaayon sa sinasaad ng batas. Di ba? Paano kung hindi papatupad yan? Nababatikos na nga sila ngayon ang hamon kay Quiboloy ni Hontiveros. Lumabas ka, magpakalalaki ka. Baklita ka pala bakla si Quiboloy. Baklang duwag. Buti pa yung mga totoong bakla, matapang. Kaya bilib ako doon sa mga nagbabakla-baklaan pero matapang talaga pag nasalig na sila. Matapang humarap. Yun na lang pagiging bakla pag humarap ka sa society, yung ridicule Di ba matapang ka nun? Kaya bilib ako sa mga nagka-come out. Si Quiboloy, hindi makapag-come out Urong titik na siya Di ba? Nakakahiya po. Tama, mali. Nakakahiya kayo Visit mga kababayan. Sa totoo lang Nakaka-visit siya Ang kapal talaga ng mukha ni Quiboloy, sa totoo lang mga kababayan. Meron pa nga dito, may nagsabi dito na yung sinasabi ni Duterteng overkill,
human rights, ganyan. O ito, yung si Teddy Cosino, ha? Si Teddy Cosino, may sinabing ano sa kanya, harsh. Harsh po, mga kababayan, ang sinabi. Okay? Ito po sa balita ng Politico. Look who's talking. Teddy Cosino tweets Rodi Duterte on police overkill under his watch. Ayan. Ha? Parang yung dadagdagan lang natin yung sa isang premier natin na pinakita kung paano nag-overkill itong si Duterte nung panahon niya. Former Bayan Muna Representative Teddy Cosino turned the tables on Duterte, reminding him about the alleged excessive force during his term. Cosino claimed people were even killed when cops served arrest warrants when Duterte was president. Di ba sabi niya? Shoot them dead. The former president earlier slammed the police use of excessive force in its attempt to arrest Quiboloy, wanted both in the Philippines and the United States for child abuse and trafficking charges. Cosino, however, issued a savage clapback. Nag-clapback siya at Duterte's critic of government efforts to arrest the religious leader. Nung time mo, ilan ang pinatay ng mga pulis habang nagsiserve ng arrest, ng warrant of arrest? May mga minasakir pa. Yun ang literal na overkill. #gago. Ayun ang sabi ni Cosino. Duterte, the country's president from 2016 to 2022, launched a controversial war on illegal drugs that left thousands of people dead. An international court is now proving the drug-related killings and other abuses during Duterte's drug war. Di ba? Sinabihan siyang gago, #gago pa. Totoo naman, mga kababayan. Di ba? Pinakita ko sa inyo, yung mga nakalagay doon po sa Facebook page ni Sir Benji. Hindi lang yan, marami pa. Marami pang mga patunay na itong si Duterte ay double standard. Hypocrites. Yan po siya. Kaya bago kasi magsalita, no, ng ganyan, manalamin ka muna. Feeling mo wala ka nagawang mali, no? Feeling niya perfect siya Pero ngayon naglalabasan, mga kababayan, na ikaw pala ay isang berdugo. Berdugo. Alam niyo sinasabing berdugo? Yung tawag na mamamatay tao. No? Simple lang. Pero killer pala, mga kababayan. Ayun po yan, no? Kaya tama naman to. Even though ng mga mga progressive group, ganun talaga. Wala tayong magagawa diyan dahil talagang they despise and hate the Dutertes, pero may pinaghuhugutan. Tama, mali. 'Di ba? Kaya kayong mga fans ni Quiboloy, kayong mga fans ng Duterte, bago kayo magsalita, feeling nyo napaka-perfect nung nyo, mag-isip-isip muna kayo. No? Timbangin nyo maigi na kung tama o mali yung sinasabi nyo. 'Di ba? Hindi yung puro kayo dada, puro kayo akusa, yung pala bumabalik sa inyo. 'Di ba? Tama, mali. Sige nga. Kung mali yung ginawa ng mga kapulisan, right away mag-file na kayo. Ngayon na, bukas naman ang opisina ng mga regional trial court diyan sa Davao, 'di ba? Nakakahiya po kayo Hindi kayo marunong kumilala, no? At sumunod sa batas. Ang kakapal ng mukha, Tingnan nyo to, Yung quote card sa impact leadership, Yang si Duterte, si Robin, no? Excessive force. Wow. 'Di ba? Ayan po, ang sabi naman ni Barry Gutierrez, yung dating spokesperson ni Lenlen, Yung sinasabi ni Tamilmil na kaisa siya sa nanawagan ng mas katanggap-tanggap. Anong sabi ni Barry Gutierrez? Isa pa to. Kapag ang China binangga at gumamit ng water cannon laban sa mga Pinoy, tahimik. Pero kapag ang tropa nilang si Quiboloy inaresto, statement ka agad. Correct. Tama naman, hindi naman sa pumapanig ako sa mga dilaw. Pero dito, this time, magkakasama tayo sa pagkondena dito sa mga Duterte at mga minions nila at mga followers ni Quiboloy. Ang pinoprotektahan ninyo ay isang wanted 'Di ba? Wanted dito ng FBI,
wanted sa atin, hindi makalabas. Hanggang audio leak lang siya. Tapos ang ginagamit niya pa, human shield para siya ay protektahan. Tingnan nyo kung gaano siya kagago. Ganyan ba ang isang appointed son of God? Kayo, maniniwala kayo na appointed son of God ka? O katuloy siya? Bulag kayo. 'Di ba? Kulto nga kayo. 'Di ba? O ito pa sa si Hontiveros, wag na rin sanang pagtakpan ni Duterte si Kibuloy. Tumulong na lang siyang tumunton kung nasaan ang kaibigan niya. Correct. Pero sa akin pong sampatya, yung sa pantaha, sorry. Alam nila kung nasaan si Kibuloy. May constant communication 'yan. Alam nila kung nasaan si Kibuloy, ayaw lang nilang ilabas. 'Di ba? Ay, grabe. Saka meron silang naiplanta dyan. Ayan sabi ni Hontiveros another quote card sa Impact Leadership habang ginagalugad ko ito. Mukhang naisama na natin to pero banggitin ko na rin. There had been a breakdown in PNP intel gathering. I said so the moment PNP failed to locate Kiboloy's whereabouts after the issuance of several warrants of arrest several months ago. I am again calling on the PNP leadership to ensure that none of our officers are being influenced by Kiboloy or on any of his allies, particularly the former President Duterte. I trust that more of our men and women in uniform are also doing all they can to bring Kiboloy to justice. Correct. Kasi yung either ito talagang tauhan nila or natitreat. Ganyan po Kaya dapat talaga, manmanan pati itong galaw ng mga Duterte. Hindi naman po masama ang maging paranoid, pero sa totoo lang, nakakagalit Sila pa ang may lakas ng loob na magdemanda, isusudaw nila ang kapulisan dahil sa ginawa. Kayo nga kitang-kita sa video, yung mga tao ninyo ang unang nanakit. Sige, tingnan natin kung sino ang kakatigan ng korte. Mag-file na kayo ngayon. File na. Diba? Pero palabasin nyo si Kibuloy. Dalhin nyo sa korte. Diba? Ito po, huling article natin, itong kay Amy, Actually, meron ako ditong article, di ko lang makita mga kababayan, kaya ako pa hinahanap Habang daldal ako ng daldal dito Yung grupo na nagkondena kay Duterte, nakita ko kinokondena yung embassy ng United States. Hindi ko yata na-save, Kaya na natin, pampadagdag lang yun Okay? So sa Inquirer.net, eto na naman, yung anak-anakan ni Duterte, Amy on latest serving of warrant versus Kibuloy. It's like a war zone. It's like a war zone. Nakakita ka na ba ng war zone? Kinumpara niya sa gera. Masyadong maarte talaga tong tambalina na ito. Sobrang OA. Grabe naman, Senator Amy Marcos said Davao City felt like a war zone the day that policemen conducted their latest arrest attempt against fugitive televangelist and alleged rapist Apollo Kibuloy. Makita pa nga ako, naglalakad lang sila, may tuloy ang buhay sa Davao City. Tapos ikaw, sasabihin mo, felt like war zone? Nandun ka ba? Baka nandun siya sa loob. Nakita niyo yung video, lalong-lalo na yung sa UNTV, di ba mga kababayan? Yun ba yung felt like war zone? Ang sa war zone, tahimik, walang dumadaan. Nakakatakot. Wala, yung mga tao, chill lang sa labas yung hindi involved di ba? Tuloy ang buhay nila. Tapos ito namang tambali ng OA yung senador, felt daw na war zone. Nandoon pala siya sa Davao, ayun daw. Ano daw nakita niya? Aaminin ko, dumaan ako sa Davao eksakto noon. Nung araw na yon, nandoon ako sa Davao at ako ay nasindak kasi ang dami-daming special weapons and tactics at criminal investigation detention sa airport. Isang katerba yung mga Special Action Force Battalion. Nakita ko yung dalawa. Tatlo ba na PMP helicopter. May kasama pang drone. So, ginagawa mo dun sa Davao? Sa kanya yon.
Feeling niya nasa war zone siya. We. Sobrang OA yung putya. Isa pa tong animal na to. May mga sniper pa sa tuktok ng mga building. Ako ay natakot. Away. Nako, mukhang may nasisense na naman akong another drama coming. Talaga namang kakabahan ka ng todo at yung Davao City naging pawang war zone. Bakit naman nagkaganon? Kinakailangan ba yun? Anak ng siopaw. Sobrang OA. Nakita ko nga yung video. May dumadaan lang ng mga tao. Sasakyan. Ayun ba yung war zone? Nako, Diyos mio. Pinaganda niya lang mga kababayan. No? O, ito pa. She later back, kinakampihan niya si Rodrigo Duterte's remark saying that members of Quiboloy's Sunshine Media Network can fight for their rights in court. O sige, magaling kayo eh. Pag kayo na ang magkokorte, ang galing-galing nyo. Pero pag dadalhin kayo sa korte, ayaw nyong lumutang. O ganun pulo yun eh. Kaya sabi ko sa inyo, kung hindi convenient sa kanila, ayaw nila. Pero pag sila na, hindi, demanda kami, magpunta kayo sa korte, dalhin nyo sa tamang forum. Double standard ang mga gago. Huwag nang idahan sa pananakot at sa karahasan. Uwe, sino ba yun? Sino ba ang gumawa ng kaharasan? Ha? Sino bang nananakot? Anako, itong senadora talaga, tanga. Pulpul talaga, mga kababayan. Kaya, huwag nyo nang iboto yan, ha? Huwag nyo iboto. Sa darating na 2025, wala pong siyang magandang ginawa. O, ito, buti pa ang Pangulong Bongbong Marcos, may magandang ginawa. Ito yung isang Marcos, si Amy, na pessimistic. Puro kontra, ha? Puro patwitams, OA na OA. Mukhang puro K-drama. Di ba? Living in a la-la land. Baka ito naman si Alice in Wonderland. Bagay siya dun. Nang siopaw. Felt like a war zone daw. Baka siya yun. Matatakotin ka yata eh. Ganun ba? Hindi sana umalis ka ra. Gaga. O buti pa tong Pangulong Marcos natin. O, tingnan nyo. May pinirmahan. Isingit lang natin. Kasi usaping Marcos na rin lang naman. O, tingnan nyo buntis at nagbe-breastfeeding mothers to be included in 4Ps? Oh, soon. Kakapirma lang po ng Pangulo. Ay, nako. Paano naman to? Baka mamaya marami naman na magbuntis-buntisan dyan. Sino nagbe-breastfeed? Si Mr. po. Di ba, ay iba pala yung nagbe-breastfeed si Mr. Joke lang. Pregnant and lactating mothers of babies up to 2 years old will soon be part of the expanded 4Ps. President Marcos Jr. approved the proposed amendments on 4Ps held during the sectoral meeting the Palace Tuesday. O biruin nyo, bago June nawawala ako. June 12, araw ng kalayaan. Oh, may pinirmahan pa. Di ba? Guidelines on the grant amount and beneficiaries are still being ironed out by DSWD and NEDA. Magkakaroon ng separate conditions for them and then there's a separate cash grant under compliance with the condition. Nire-recognize kasi ng program at government na very critical ang first 1,000 days. Sabi ni spokesperson ng DSWD, ASEC Irene Dumlao. Under the current scheme, 4Ps beneficiaries are limited to families with children attending school. Household beneficiaries of 4Ps with elementary students receive 300 per child per month for 10 months, 500 per child for 10 months for junior high school, and 700 per child per 10 months for senior high school. Di padamihan na lang ng anak. Di ba, Elora? Padamihan ng anak. Kung may anak ka daw sa elementarya, kung 3 yon, 300 per child per month for 10 months. So, sa isang buwan, meron kang 900. Tapos, kung meron ka namang anak din na nasa junior high, 500. Kung dalawa, meron kang 1,900 na. Kasi 500 So, sa loob ng 10 buwan,
Kunwari, 5 nga yung anak mo, 3 sa elementarya, 2 junior high. Ha? Sa loob ng 10 buwan, ay tiyang, na akong hindi natutulog kasi naman ang ingay ng kapitbahay namin paggabi. O miss na miss ko na ang aking kama. Oy, e-heads yun. Tingnan nyo, pakinggan nyo, ang ganda. O di ba? Kala mo ano yung miss na miss niya? Yung pala, yung kama niya lang kasi hindi na natutulog 10 buwan na. Kala nyo siguro may nagtutujongs, no? O, 300, so 900 times 10 months, that's 9,000? Tama? May 9,000 ka kada 10 buwan. Tapos, 1,000 sa 2 junior high, di 1,000 times 10, 10,000. Aba, may 19,000 ka. Pero parang kulang pa rin yan. Eh, mamaya kung buntis ka pa, ayun! Di ba? Kaya anak lang ng anak. May libre naman, may 4-piece naman ako. Aray ko. Tapos kung may senior high ka, 700 per child pala for 10 months. Oh, ito pa. They also get 750 per month for 12 months, provided that their children aged 2 to 14 old undergo a growth development and monitoring program and deworming. Ay, enroll mo. Kaso ang problema dito, mga kababayan, yun lang ating mga nasasagap na balibalita at mga ibang reklamo na qualified naman, no? Hindi po lahat ng nasa 4-piece ay totoong 4-piece. Yung iba dyan, di ba? Yung mga anak nasa abroad na, pero kabilang pa sa 4-piece. Eh bakit? Kumpare ko si Kapitari. Wala nang pinaaral, lahat nagtatrabaho na, may 4-piece pa rin. Bakit? Kumari ko po si Kapitana. Yung iba kamag-anak ni ganitong palakasan. Kaya yung mga deserving talaga na 4-piece beneficiary, hindi po naisasama. O yun. Yan, nabasa ko po. May mga, sabi nga dyan sa comment, sana totoo naman yan. Totoong mga 4-piece. Yung iba nga, mga nurses sa ibang bansa, tumatanggap pa siya ng 4-piece. Doble-doble ang nakukuhang kwarta ni Gago. Di ba mga salaula lang? Kasi, pagdating sa barangay level, hindi na-check eh. O minsan kinukupitan, tulad nung isang buntis na kinupitan. Sabi nung barangay officials, akin na yung 1.5, isi-share natin. Kumbaga yung buntis pa ang nagpasahod. Walang-wala na nga siya. Galing sa DSWD, pag uwi niya, tinawag daw siya ng mga barangay official, akin na yung pera. O eto sa'yo, 8.5, akin na yung 1.5. Siguro pang iinom nyo lang yan. Putragis kayo. Buti na lang nagreklamo yung buntis, dapat talaga kasuhan yung mga yon. Grave misconduct, grave abuse of authority, robbery, na lahat. No? Ano magandang parusa? Huwag nyo na ikulong. Putulan na lang ng kamay. Mga hayop, no? Ang daming kalokohan po sa atin. Lalong-lalo na sa barangay level. Nung bata nga kami, oo, kasi ako, kaming dalawa nung kuya ko, halinhinang kami niyan. Yung tatay ko, tricycle driver yan. Gigising na yan ng alas 4. No? Maghahanda na yan. Maririnig mo pag pinaandar niya na yung motor, takbo na yan. Kasi may mga suki siya, yung namamalengke, dadalhin doon sa kabilang palengke o sa Barrio Barreto, iahatid niya yan. Mga suki niya yan. Ngayon, yung nanay ko naman, magtitimpla na ng kape yan, dadalhin sa tatay ko. Yung ganong kalaking plastic cup. Yan. Kaming halinhinang kami ng kuya ko. Kunwari ako ngayon, tapos kinabukasan naman yung kuya ko. Pero pag sino man yung makapaghatid ng kape, yan, pagdating tatay ko, ano gusto mo? Yung mga, alam niyo yung mga nilupak-lupak na kakanin. Sarap. Kaya ako gustong-gusto ko.
Minsan kakausapin ko kuya ko, ako na lang maghatid ng kape. We, sabi ko. Minsan may uwi kaming tinapay, bibili ng tatay, dadali ng tatay. Bibili kami doon sa, kasi may paniderya eh. Yan. Yung pandesal noon, 10 piraso lang, pero kala mo, kaya mong kainin lahat eh. Ayan. O, di ba? O, biglang, sa barangay level makikita ko yan yung mga barangay tanod sa amin. Sinobserbahan ko eh. May isang barangay tanod kami doon sa West Bakbak noon. Kasi may lumang palengke kami sa likod ng munisipyo namin. Kala mo ano siya? Mayor siya ang mayor eh. Biruin mo, nakapamalengke nang walang binayad sa mga tindera. Di ba? Siyempre nakaganon lang sa daanan, no? Sasabi niya, "Oh, ano to? Nandito to. Maganda ba to?" Gaganunin niya. Biglang, "Oh, ano? Pwede ba to? Sa akin na lang." Ang kapal ng mukha talaga kamo. Hindi marunong magbayad. yung mga nandong mga tindera nangungutang sa Bombay. Makikita ko rin yung Bombay. "Oy, male." Ay, inchik yung "Oh, ikaw bayad ah." "Ikaw bayad." "Pwede ba? Bukas na lang." Di ba kawawa naman yung tindera? Natatawa na lang ako dun. Pero kabady-body namin kasi taga dun sa amin. Yun nga, ang lakas mandupang. Visit. Sabi ko, swerte nito. Sabi ko sa tatay ko, "Oh, ganyan yan si ano." Pero wag man, bayaan mo na, walang pakialaman. Sabi ng, wag mo na tayong, basta di tayo ni-istorbo niyan, wala tayong problema. Pati ba naman yung pilahan ng tatay ko na kasi di ba, tricycle, pila-pila yun. Aba, nagmamando rin. Minsan hihingi ng piso, pangyuyosin na daw, gagong puto. Kotong eh. Ang kapal na mo. Buti na lang bata-bata pa ako. Siguro edad ko nung mga 7 or 8 years old. Tatawa talaga ako, tanginan to, sabi ko. Sumbong kaya ako to kay kapitan. Kaso bata ni kapitan. Tanod niya. Sabi ko, tangan itong mga to, sabi ko, kawawa yung mga tindera. O diba, ganyan din sa 4-piece. Hindi lahat na ibibigay. Hindi lahat ng nasa listahan ng 4-piece are deserving 4-piece. Yung totoong dapat deserving, wala dyan eh. Kaya na nagre-reklamo, kaya doble-doble ang mga gastos ng DSWD, gastos ng pamalaan. O diba? O kayo, meron ba kayong mga kwentong gano'n? Kaya ito, dapat, ano pa to, nasa stages pa tong pregnant and breastfeeding. O, mga tatay, wag naman sobrang baka pagkapanganak 3 buwan pa lang buntis na naman. Luminaw lang yung ihi, buntis na naman. O, another 4-piece. Hindi pa nga gumagapang yung isa. Buntis na naman. Ano ba yan? Wala ka na bang ibang paglibangan ng show? Di ba? RN2 cents. Nalinaw na lang yung ihi, okay na Grabe naman, no? Hirap kaya yan yung mga anak no sa babae. Nakita nyo yung needle. Ang laki-laki nung needle. Itutusok sa'yo dito. Nakita ko lahat yan dito kasi pinapapasok kami. Pati sa delivery, pinapapasok kami. Nagsuot ako ng scrub, ganyan, face mask. Yung age gap nung panganay ko sa pangalawa, ang layo. Ang layo, 8 years apart. Kaya siyempre, nakuha na yung bata. Okay na, pinalabas na ako. Wait ka na lang sa labas, dadaling ko sa iyo yung bata, sabi ng nurse. Nung lumabas na yung nurse, inaabot sa akin yung baby, yung pangalawa ko. Yung katrabaho ni Mrs. nag-stay talaga. Hindi ko alam pa paano humawak ng baby. Nakalimutan ko na. 8 years ba naman? Sabi ko doon, "Can you just give it to her and just gonna look how to hold it?" Diba? Kalimutan ko talaga umawak na ng baby. 2001 yung panganay ko. 2009 yung pangalawa. Pero the same birthday sila. Nakalimutan ko talaga sabay lalagay yung ulo. Paano ba? Sabi ko, bigay mo muna dito. Siguro siniisip nung nurse, anong klaseng tatay ito? Walang alam. Ang alam lang tumusok ng tumusok. Kaya hindi, family planning talaga ako noon. Ayoko ng family planting. Sabi ko nga noon, sana kung isa lang ang anak ko, okay na. Para naman
After na lumaki na, di happy-happy ka na. Kung mag-antay ka na lang kung may apo ka. Kung wala, di free as a bird. Di ba mga kababayan? Dito, paalala lang. Sana naman, totoo yan. Baka mamaya magbuntis-buntisan lang. Sa mga tatay naman, huwag naman ang tusok ng tusok. Pero napakagandang programa nito. Biruin nyo ha. Yan ang ginawa ng Pangulong Bongbong Marcos. Si Aimee, wala! Parang war zone! OA. Walang iya. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Naggagaralgal na yung boses ko. I'll see you on the next videos. Bye-bye. God bless.